Pamilin. Mahalin at pakaingatan ang bawat ibinabahagi ko sa YouTube channel na ito. Ang kapangyarihang nakapaloob dito ay lubhang mahiwaga. Gamitin lamang sa kabutihan at pagganap ng kalooban ng Diyos, maging huwaran at laging isapuso't isip ang 7 layunin. Una, isabuhay ang 4 na gintong simulain: maka-Diyos, makabayan, makatao, makakalikasan. Pangalawa, isagawa ang pag-ibig sa Diyos, pananampalataya at pag-asa sa pamamagitan ng tiyaga. Ikatlo, isakatuparan ang kabutihan, katuwiran, kalinisan, katotohanan, kadalisayan, kaliwanagan at kababaan ng loob. Ikaapat, ipalaganap ang kapayapaan, pagkakaisa, pagmamahalan, pagtulong sa kapwa, pagmimisyon, paglilinis ng sarili, at pagbabago tungo sa pag-unlad. Ikalima, magkaroon ng paggagalangan, pag-uunawaan, pagmamahalan sa isa't isa bilang mga kapatid at kapwa-tao. Ika-6, maging dakila sa isip, sa salita at gawa para sa Diyos, sa bayan at tao. Ika-7, ipagtibay ang kautusan ng Diyos, tumulong sa pagpapaunlad ng bawat kapwa at tumupad sa hadikain ng Diyos sa bawat tao. Magandang araw po sa inyong lahat. Muli po, ako po si Maestro Virgo, also known as Commander Sator. Ang Sator Coronados, isa sa tagapangalaga ng kapangyarihan ng Sator, siyang magbabahagi sa inyo ng isang maikling kasaysayan ng Sator at pagpapaliwanag kung ano nga ba talaga ang Sator. Siguro marami ang nagtataka kung bakit lumabas ang salitang Sator sa mundo. At marami ang nag-iisip para saan ba ito at sobrang napakahiwaga nito. Una sa lahat, nagpapasalamat muna ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na siyang lumikha ng lahat ng bagay sa mundong ibabaw at nawa ang kanyang pagpapala at ang kanyang kapangyarihan ay lumukob sa atin sa araw ngayon upang ating pag-aralan ang kasaysayan ng Sator. Isang maikling paliwanag lamang sa kasaysayan ng Sator. Ito ay patungkol sa noong unang panahon kasi, sa mga panahon ni Emperador Nero ng Roma, Imperyo ng Roma o Roman Empire. Ang mga Kristiyano ay pinagpapatayan dahil sa ayaw na ayaw ng emperador noon na si Nero na may ibang kilalaning Diyos maliban sa kanya. Kumbaga sa kanyang kaisipan, siya ang Panginoon ng lahat nung siya ang itinalagang emperador ng Roma noong unang panahon. Ang mga sumasamba kay Jesucristo noon bilang anak ng Diyos ay pinarurusahan at pinagpapatay. Kung kaya ang sangkakristyanuhan noon nung araw ay nagkaroon ng pagpupulong o silang nag-usap-usap upang maitago nila ang kanilang pananampalataya sa forma ng salita. Napagkasunduan ng lahat na ang kanilang gagawing code ay ang Pater Noster, Alpha et Omega. Ngunit makikilala pa rin sila bilang mga Kristiyano noon dahil si Jesucristo ang nagturo ng panalangin bilang Ama namin, at sa libro ng pahayag ni San Juan na ang Alpha et Omega ay ang Diyos ng mga Kristiyano. Ngayon makikita nyo sa picture na to na hinabi ang salitang nabanggit at lumabas ito noon.
itong Pater Noster. Kung makikita nyo dyan. Mula sa salitang ito na pakrus na sumisimbolo ng pananampalatayang Kristiyano, naiporma ngayon ang orasyong ito, ang tinatawag nilang Sator Arepo Tenet Opera Rotas. Ngayon, sa makatuwid, doon hinabi yung salita, naiporma nila yan, yung orasyong yan, sa Pater Noster. Ang orasyong ito ay binabanggit ng isang Kristiyano noong araw upang magkakilakilalan sila ba ng kapwa Kristiyano na hindi mapapansin ng mga Romano. Kasi pag nalaman nga na Kristiyano ka, agad papatayin ka. Dahil nga nung panahon na yun, si Nero, gusto niya siya lang ang Panginoon. Maliban sa kanya. Ngayon, ang salitang ito ay nagkaroon ng bisa o ay nagkabisa ng sobra o sobrang nagkaroon ng bisa dahil sa simbolo sa likod ng orasyong ito. Ang Kristiyano noong araw ay handang mamatay sa kanilang pananampalataya at ang kanilang mga buhay ay iniaalay nila sa Diyos. So kaya talagang napakabisa ng mga salita nito, ng mga buhay na salitang ito. Ang orasyong ito ay nagkabisa ng gusto sapagkat napakaraming mga martir, mga santo at santa ang nag-alay ng buhay para sa sangkristyanuhan. Yun ang nangyari noon, kaya nagkaroon ng bisa ang salitang nabuo o ang orasyong nabuo, naiporma, ang orasyong naiporma sa salitang Pater Noster. Ngayon, kung ating alamin ang kahulugan ng bawat salita, sa literal na kahulugan, ang kahulugan ng mga nasabing orasyon ay mga sumusunod. Kung mababanggit sa unang Sator, ito yung Diyos Ama na tagapagligtas. Ang Arepo naman na kumikilos, nagbubungkal. At ang Tenet naman ang na naghahari. At ang Opera naman sa mga gawa ng tao. At ang Rotas at ang mga ginawang mga bagay. Yan yung kahulugan ng Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas. Yung pilandrum na yan. Na kahit balik-baliktarin mo, basahin mo, mabubuo yung mga kataga na yan, yung sa orasyon na yan. Ang kahulugan at kasaysayan sa likod ng orasyong ito, ang nagkakaloob ng kapangyarihan sa mga salitang ito. Kung kaya't anumang orasyon, kapag inihuli ang Sator ay umaandar. Ganun nga bisa ang kapangyarihan ng Sator. Kahit anong orasyon, papapagana niya. Dahil susi rin siya. Kaya magpaandar ng orasyon. Kaya lagi kong binibilin sa inyo na sagrado ang mga salitang ito at mga buhay na salita na hindi basta-basta pwedeng gamitin sa masamang bagay. Kaya lagi kong sasabihin, kung sinasabi na kapag gamitin sa mabubuting bagay ay at nakikita naman ng Panginoon Diyos na kayo ay sa mabuti nyo gagamitin, ipagkakaloob sa inyo yan, walang duda yan. Ayon sa mga naunang maestro noon, ayon sa kanilang mga salaysay, ang Sator ay ang krus sa mundo. Ito ang krus sa aksis ng mundo na kung tawagin ay, yan, makikita nyo dyan, yung TNTN. Yan yung, ito ang krus sa aksis ng mundo naman, sa mga aksis ng mundo yan. Yung ito naman yung, ang krus sa hilaga naman ay ang SOART. Kaya makikita mo pa lang dyan, nabubuo na sa Pater Noster sa kayong Sator. Kung mapapansin mo. Yang cross sa axis ng mundo, yan yung Tenet kapag nabuo yan. At ito naman ang cross sa hilaga, yan naman yung Sator o Rotas, pwede rin. Ito ang cross naman ng silangan ay ang ARPOE. Yan. Ito ang cross naman ng kanluran, ang ORPAE. At ito naman ang krus ng timog, ang RAOST.
Sa makatuwid, ang krus ay sumisimbolo ng sangkakristyanuhan at ang kapangyarihang tinatawag ng Sator ay kapangyarihan mula sa iba't ibang panig ng mundo kung saan ang mga Kristiyano ay lumaganap noon. Kaya minsan, nung nagbahagi ako sa inyo patungkol dun sa panawag, yan yung tinatawag nila na kapangyarihan ng Sator upang tawagin. Makatawag ka ng kapangyarihan mula sa iba't ibang panig ng mundo na may iba't ibang katawagan na kung saan noon ay lumaganap ang sangkakristyanuhan, ang Kristiyano. Maraming mga basag ang letra ng Sator ayon na rin sa mga naunang maestro. At yun ay binahagi ko sa mga naunang vlog ko, yung binahagi ko sa inyo. Sa mga kinikinalang tagasunod noon ng mga naunang maestro ay kanilang ibinahagi rin sa atin. Kaya minsan, nung nagbigay ako sa inyo, di ba, yung katulad nung Sator Coronados at sa hindi Coronados. Ang Sator ay nahahati sa hindi Coronados at Coronados. Yang dalawa na yan, may bisa yan. Kahit hindi man Coronados ang Sator na ibinahagi ko sa inyo, may lakas at pwersa yan na hindi matatawaran na nagbumula sa amang makapangyarihan sa lahat. Kapag gagamitin mo sa mabuti ay lagi kong sinasabi na ipagkakalob sa iyo ng Ama ang kapangyarihan upang makatulong sa kapwa at hindi niya ipagdadamot sa iyo ito dahil nakikita niyang mabuti ang iyong hangarin. Yan lamang muna sa ngayon at ang maikling paliwanag ko tungkol sa Sator, kung ano ba talaga ang pinagmulan. At malaya kayong mag-aral at mag-comment sa YouTube channel na ito. Suportahan nyo na rin. At marami pa akong ituturo sa inyo ng mga mahalagang bagay. Lagi kong sinasabi sa inyo, maging mapanuri kayo sa lahat ng aspeto. At huwag lang basta-basta na... At saka kailangan, wag basta-basta gagamit ng kahit anumang orasyon agad-agad ng hindi ka nakakasiguro. At saka bukod doon, kailangan kompleto ka sa iyong pagdidebosyon. Kasi hindi mo alam kung saan nanggaling, kung anong protection mo sa iyong spiritual at physical na katawan. Kung bibitaw ka ng ganong kalalakas na orasyon, tapos ang mapipinsala ang iyong katawan o ang iyong mga mahal sa buhay. Yun ang nais kong ipunto. Kung bakit lagi kong sinasabi na maging mapanuri at huwag basta-basta bibitaw rin ng mga Latin na orasyon na baka mamaya ikapahamak nyo pa. Dahil may mga lakas at persa yan. Hindi mo alam kung saan nanggagaling o baka mamaya mapano ka. Dahil unang-una, ang pagtuklas sa kapangyarihan o sa lihim na kapangyarihan ng Panginoong Diyos ay napaka-mahiwaga yan at napakalalim yan. Hindi mo basta-basta maaarok ng lahat ng kabuuan. Maraming pinagmumulan. Pero ang mga nag-aaral ng lihim na karunungan ng Panginoong Diyos, basta't lagi lang na isisentro mo ang Diyos Ama makapangyarihan sa lahat, siya ang lagi mong isisentro, hindi ka maliligaw. Hindi ka maliligaw sa kahit anumang pag-aaral. Ibabahagi at ituturo niya sa iyo yan kung nakikita niya na karapat-dapat ka at maaari ka niyang dalhin sa isang misyon upang makatulong sa nakararaming tao. Muli, salamat sa mga nanonood o sa mga makakasumpong o masusumpungan ang YouTube channel natin at matutuklasan nila ito. Kung mapanood nyo, basahin nyo, malaya kayong mag-aral, yan ay binabahagi ko ng libre lamang. At sana suportahan nyo rin itong channel na ito para makapagbahagi pa tayo ng mas marami pang dapat nyong malaman. Maraming iba't ibang klaseng mga pag-aaral upang sa ganun ay makamit natin ang pagpapala ng Diyos Ama makapangyarihan sa lahat at upang matanggap din natin ang basbas ng kapangyarihan ng Sator Coronados upang sa ganun is makatulong tayo sa mga nangangailangan at magampanan natin ang ating tungkulin o sa pagdating sa hinaharap at maproteksyonan nyo ang inyong sarili, ang inyong mga pamilya, ang inyong mga mahal sa buhay. Muli ako si Maestro Virgo, also known as Commander Sator ng Sator Coronados.
Nawa ay sumainyo ang pagpapala ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. At patuloy lang kayo mag-aral. At pagdating ng araw, makikita nyo na lahat ng pinaghirapan nyo magkakaroon ng kabuluhan. Lahat ito. May tila ang buhay sa mundo, mabuti nang gumawa tayo ng mabuti sa kapwa natin. Maraming salamat po. Hanggang sa muli at patuloy lang kayo sumubaybay sa YouTube channel na ito.